Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Si Trisha ay isang lihim na top-tier designer, ngunit magulo ang kanyang buhay. Niloko siya ng kanyang boyfriend. Pinaktaksalan siya at inagawan ng pwesto ng kanyang matalik na kaibigan at may sinipingan siya ng kanyang boss na si Troy. Pagkatapos, isang tanong ang nagpabago sa lahat. Gusto mo bang maging asawa ko? Sa isang iglap, mabilis siyang nagpakasal sa pinakamakapangyarihan at hindi matitinag na CEO sa buong bayan. Basang-basa si Trisha sa ulan habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Hawak niya ang kanyang lumang bag na naglalaman ng mga sketchpad, ang mga disenyong pinagpuyatan niya gabi-gabi. Ngunit ninakaw lang ng sarili niyang matalik na kaibigan na si Misty. Mas masakit pa rito, ang lalaki nagnakaw ng mga disenyong iyon para ibigay kay Misty ay walang iba kundi si Troy, ang kanyang boss at kasintahan ng 5 taon. Nahuli niya ang dalawa sa mismong opisina ni Troy. Magkayakap at nagtatawanan habang ipinagdiriwang ang promosyon ni Misty bilang head designer. Ang pwestong dapat ay kay Trisha. Trisha, maging practical ka naman. Walang mararating ang talento mo kung wala kang koneksyon. Mas kailangan ni Misty ang pwestong ito kaysa sayo. Ang malamig na sambit ni Troy bago siya tuluyang talsikan sa kumpanya. Napakapit si Trisha sa kanyang dibdib. Ang sakit ay tila unti-unting pumapatay sa kanya. Sa isang araw, nawala ang kanyang karera, ang kanyang pangarap, at ang lalaking inakala niya magiging katuwang niya habang buhay. Biglang isang nakasisilaw na liwanag mula sa mamahaling sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Isang itim na Rolls-Royce Phantom. Bumaba ang isang bodyguard na may dalang payong at binuksan ang pinto sa likod. Mula sa loob, sumilip ang isang lalaking may perpektong hubog na muka, matangos na ilong at mga matang tila nakatitig sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Siya si Ethan Wright, ang untouchable na CEO ng Wright Group, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang lalaki sa buong bansa na balitaang walang pakialam sa kahit sinong babae. Pasok, maikli ngunit mariing utos ni Ethan. Dahil sa lamig at pagod, walang lakas na sumunod si Trisha. Pag-upo niya sa marangyang upuan ng sasakyan, agad siyang pinalibutan ng init. Iniabot sa kanya ni Ethan ang isang malinis na tawalya nang hindi man lang ito tumitingin sa kanya. Bakit niyo ako pinasakay, Mr. Wright? Nanginginig ang boses na tanong ni Trisha. Kilala niya ito dahil ang Wright Group ang pangunahing kliyente ng dati niyang kumpanya. Hinarap siya ni Ethan. Ang labig ng titig nito ay sapat na para magpatigil sa mundo. Alam ko nangyari sa iyo sa kumpanya ni Troy. Alam kong ikaw ang utak sa likod ng mga disenyo nagpatanyag sa kanila. Napakunat na noon ni Trisha. Kung ganoon, naawa ka sa akin? Hindi ako nag-aaksaya ng awa, Trisha. Nag-asyante ako. Tuwirang sagot ni Ethan. Kumuha ito ng isa dokumento mula sa kanyang tabi at inilatag ito sa harap ni Trisha. Isang marriage contract. Natigilan si Trisha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Tumingin si Ethan ng diretso sa kanyang mga mata. Ang bawat salitang lumabas sa bibig nito ay tila may kasamang kakaibang kapangyarihan na bumago sa takbo ng kanyang tadhana. Would you consider trying to be my wife? Kailangan ko ng asawa para makuha ang buong kontrol sa Wright Group mula sa mga kamag-anak kong nagtatangka sa pwesto ko. At ikaw, kailangan mo ng proteksyon at kapangyarihan para maipagiganti ang sarili mo. Pakakasalan kita at ibibigay ko sa iyo ang buong mundo para tapakan ng mga taong umapak sa iyo. Sa gitna ng dilim, ulan at gumuhong mundo ni Trisha, ang alok ni Ethan ay tila isang liwanag na hindi niya pwedeng tanggihan. Tanggap ko, buong tapang na sagot ni Trisha habang pinupunasan ang huling luha sa kanyang mga mata. Doon, sa loob ng isang mamahaling sasakyan sa gitna ng gabi, nagsimula ang laro ng paghihiganti at pag-ibig. Gusto mo na bang magpatuloy sa kabanata 2 para malaman ang unang gabi nila bilang mag-asawa? Nang imulat ni Trisha ang kanyang mga mata, hindi ang pamilyar na kisame ng kanyang maliit at lumang apartment ang bumungad sa kanya. Sa halip, natagpuan niya ang sarili sa isang napakalawak na silid na may marangyang chandelier at mga kortinang gawa sa mamahaling sutla. Sukdulan ang lambot ng kama at amoy bango ng mamahaling wooden sage ang buong paligid. Ang amoy ni Ethan biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari kagabi. Ang ulan,
ang Rolls-Royce, ang kontrata, at ang pagpunta nila sa isang pribadong tanggapan kung saan mabilis at lihim silang nagpalitan ng I do sa harap ng isang West. Heto na talaga. Kasal na ako sa pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Sa isip na Tresha, habang tinititigan ng simpleng platinum ring sa kanyang daliri, napansin niya ang isang paper bag sa ibabaw ng couch. Naglalaman ito ng isang eleganteng cream-colored dress na eksaktong-eksakto sa kanyang sukat, kasama ang isang note na may matikas na sulat kamay. Magpalit ka at bumaba para mag-almusal. May kailangan tayong pag-usapan. Pagkababa ni Trisha sa modernong kusina ng dambuhalang penthouse, naroon na si Ethan. Nakasuot ito ng isang crisp white shirt na bahagyang nakatupi ang mga manggas. Habang seryosong nagbabasa ng mga papeles sa kanyang tablet, habang humihigop ng kape, sa kabila ng kaswal na ayos nito, umaapaw pa rin ang otoridad at kakisigan nito. Maupo ka, wika ni Ethan nang hindi itinataas ang tingin. Ngunit automatikong ipinaghila si Trisha ng upuan ng isang matandang kasambahay na may banayad ng ngiti. Salamat. Mahiyain na sagot ni Trisha habang nauupo. Inihain sa kanya ang isang masustansyang almusal. Ibinato ni Ethan ang tablet sa lamesa at tinarap ang bagong asawa. Inilagay niya ang isang makintab na itim na credit card sa tapat ni Trisha. Black card. Walang limit yan. Gamitin mo para palitan ang lahat ng gamit na naiwan mo sa apartment mo. Mula ngayon, dito ka natitira. Lahat ng pangangailangan mo, sagot ko. Walang emosyong saad ang CEO. Napalunok si Trisha. Mr. Wright. Ethan, salamat pero hindi ko naman kailangan ng ganito kalaking pera. Asawa kita ngayon, Trisha. Kahit sa papel lang, hindi hahayaan ng isang Wright na magmukhang gipit ang kanyang asawa. Pagputol ni Ethan sa kanyang sasabihin, lumapit ito ng bahagya, dahilan para mapatigil si Trisha sa paghinga dahil sa bango at presensya ng lalaki. At isa pa, kailangan mo mag-ayos. Mamayang gabi ang grand fashion gala ng kumpanya ni na Troy. Doon natin ipapakilala sa mundo ang bagong Mrs. Wright. Nanlaki ang mga mata ni Trisha. Ang gala na niyon ang pinakamalaking gabi para kay Misty dahil doon ipaparada ng mga babae ang mga ninakaw na disenyo mula sa kanya. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Trisha. May halong kaba at pananabik. Isang tapid, ngunit mapanganib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ethan. Gusto mo makita kung paano gumuho ang mundo ng mga nanakit sa'yo, di ba? Magtiwala ka sa akin, Trisha. Ibibigay ko sa'yo ang pinakamagandang palabas mamayang gabi. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nagniningning sa karangian. Naroon ang mga naglalakihang pangalan sa industriya ng fashion, mga sikat na modelo at mga business tycoon. Sa gitna ng atensyon ay walang iba kundi sina Troy at Misty. Nakasuot si Misty ng isang nagniningning na gintong gown, ang disenyong ninakaw niya kay Trisha, habang si Troy naman ay proud na nakaaktay sa kanya. Misty, ang galing ng disenyo mo. Sigurado akong ito ang magiging highlight ng gabi. Puri ng isang sikat na fashion editor. Salamat po, pinagpuyatan ko talaga ito ng ilang buwan. Nakangiting pagsisinungaling ni Misty habang sumisip-sip ng champagne. Mabuti na lang at wala na rito ang pabuhat mong ex-designer, Troy. Baka masira lang ang event na to. Pulong ni Misty kay Troy sabay hagig-gig. Hayaan mo na ang talonang yun. Ngayong gabi, ikaw ang reyna. Sagot ni Troy na may mapagmataas ng ngiti. Ngunit ang tawanan ng dalawa ay biglang naputol ng sabay-sabay na huminto ang tugtog ng violin. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay napabaling sa may malaking pinto ng ballroom. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may tindig ng isang emperador. Si Ethan Wright. Ang lalaking kilala sa hindi pagdalo sa mga ganito mababaw na party ay narito ngayon. Ngunit hindi ang kanyang pagpapakita ang nagpasinghap sa lahat, kundi ang babaeng hawak-hawak niya sa baywang. Agad na pinalibutan sila ng mga reporter. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkurap. Mr. Wright, sino ang napakagandang babaeng kasama ninyo? Tanong ng isang mamamahayag. Siya ba ang bagong mukha ng Wright Group? Tanong pa ng isa. Hindi sumagot si Ethan. Sa halip ay nilingon niya si Trisha na may malambot na titig na hindi pa nakikita ng kahit sino mula sa malamig na CEO. Bahagyang humigpit ang hawak niya sa baywang ng dalaga. Tila ipinapakita sa buong mundo na ang babaeng ito ay protektado niya. Sa di kalayuan, nabitawan ni Misty ang kanyang baso ng champagne. Dahilan para mabasag ito sa sahig. Namumutla si Troy. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa gulat ang itinggit habang nakatitig sa kanyang ex-girlfriend na ngayon mukhang isang diyosa na hindi na niya maaabot pa. Trisha?
Nanginginig ang mga labi na bulong ni Troy. Lihim na napangiti si Tricia na makita ang reaksyon ni na Troy at Misty. Ang dalawang tao na nagpabagsak at nagpaluha sa kanya kagabi lang ay mukhang nakakita ng multo ngayon. Habang nagkakagulo ang mga reporter, pilit na nakikipagsiksikan si Troy at Misty para lumapit sa pwesto ni na Ethan. Hindi matanggap ni Troy na ang babaeng binaliwala at itinapon niya ay kasama ngayon ng pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Tricia? Pigil hiningang tawag ni Troy habang sinusuri ang pulang gown at mga diamanteng suot ng dating kasintahan. Paano ka nakapasok dito? At bakit ka sumasama sa mga taong hindi mo naman kalibel? Sumingit din si Misty. Pilit na tinatago ang inggit sa likod ng isang mapait na ngiti. Oo nga, Tricia. Bakit ka... Baka nakakalimutan mo. Pinalayas ka na sa kumpanya kagabi. Wag mong sabihin gumagamit ka na kung anong maduming paraan para lang makasabit sa isang Mr. Ethan Wright. Narinig na ilang malalapit na bisita at reporter ang sinabi ni Misty, kaya biglang nagkaroon ng bulong-bulungan. Naramdaman ni Tricia ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Kahit pilit niyang pinatatapang ang sarili, ang mga salita ng mga taong nagtaksel sa kanya ay may talim pa rin. Ngunit bago pa man makapagsalita si Tricia, naramdaman niya marahang paghila ni Ethan sa kanyang baywang para mas idikit siya sa katawan nito. Umagaw ng eksena ang aura ni Ethan na biglang naging kasing lamig ng yelo. Tinitigan niya si Troy at si Misty na may nakakahindik na otoridad. Ang buong ballroom may tila na tahimik sa isang iglap dahil sa presensya ng CEO. Sino kayo para pagsalitaan ng ganyan ng asawa ko? Malamig, mariin, at barito ng boses ni Ethan na umalingaw-ngaw sa paligid. Asawa? Sabay-sabay na napasinghap ang mga tao. Ang mga reporter ay tila nabuhayan at mas lalong pinagkaguluhan ng pagkuha ng litrato. Namutla ng husto si Troy, habang si Misty naman ay halos mabuwal sa kanyang kinatatayuan. Asawa? Imposible. Kakahiwalan lang nila ni Troy kagabi. Pautal-utal na sabi ni Misty. Wag mong uubusin ang presensya ko. O pasensya ko, miss. Pagputol ni Ethan, ang mga matay nakatitig kay Misty na tila isang insektong madaling tapakan. Ang babaeng hinahamak ninyo ay ang lehitimong Mrs. Tricia Wright. Ano bang pambabastos sa kanya mula sa araw na ito? Ay ituturi kong deklarasyon ng digmaan laban sa Wright Group. Hinarap ni Ethan si Tricia at sa harap na lahat, kinuha niya ang kamay nito at hinalikan ng likod niyon kung saan tumikinang ang kanilang wedding ring. Halika na, asawa ko. Hindi nararapat ang oras mo sa mga taong walang kwenta. Panayad na sabi ni Ethan na may kasamang malambot ng ngiti na para lang kay Tricia. Habang naglalakad sila palayo, naiwan sina Troy at Misty sa gitna ng kahihiyan. Pinagpupulungan ng buong alta sosyedad. Ang mundo ni na Troy at Misty ay opisyal na nagsimulang gumuho. Tahimik ang buong biyahe pabalik sa penthouse. Nakatanaw lang si Tricia sa bintana ng Rolls Royce. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod habang pabalik-balik sa kanyang isip ng mukha ni na Troy at Misty nang ihayag ni Ethan ang kanyang at kanilang kasal. Nagtagumpay silang ipahiya ang mga ito, ngunit sa likod ng panalong iyon, may bigat pa rin nararamdaman si Tricia. 5 naging taon ng buhay. Ang ibinigay niya kay Troy, hindi ganoon kadaling burahin ang sugat. Nilingon niya si Ethan na nakaupo sa kanyang tabi. Seryoso ito. Nakasandal at nakapikit ang mga bata habang bahagi na ako ng noo. Baka itong pagod o baka naman galit. Galit kaya siya dahil gumawa kami ng eksena? Sa isip na Tricia na biglang nakaramdam ng kaba. Pagkarating sa penthouse, hinubad ni Ethan ang kanyang suit jacket at malalaking hakbang na naglakad patungo sa minibar para magsali ng kaunting whiskey. Sumunod si Tricia. Ang mahabang pulang gown ay sumasayad sa makitab na sahig. Ethan, panimula ni Tricia. Medyo nanginginig ang boses. Pasensya ka na kung nadamay ka sa gulo ko kanina. Alam kong negosyo lang ang kontrata natin pero hinayaan kong gamitin mo ang pangalan mo para ipagtanggol ako sa harap ng ex ko. Komento si Ethan sa paglaklak ng alak. Ipinatong niya ang baso sa lamesa na may kaunting diin na lumikha ng tunog na napatalon sa puso ni Tricia. Hinarap niya ang dalaga. Ang mga matang madilim at tila may nagbabadiyang bagyo. Akala mo ba galit ako dahil sa eksenang yon? Malamig na tanong ni Ethan habang dahan-dahang lumalapit kay Tricia. Napaatras si Tricia hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa malamig na pader ng sala. Hindi ba? Hindi tumigil si Ethan hanggang sa maging ilang pulgada lang ang distansya nila. Ipinatong niya ang kanyang isang kamay sa pader sa mismong tabi ng mukha ni Tricia dahilan para makorner ito. Amoy mamahaling pabango at alak ang lalaki. Isang kombinasyon na nakakahilo para kay Tricia. Hindi ako galit sa eksena, Tricia. Pulong ni Ethan.
Ang boses ay mababa ngunit puno ng emosyon. Galit ako dahil nakikita ko kung paano mo tiningnan ng lalaking yun kanina. Ano? Napakurap si Trisha. Nandoon ako sa tabi mo. Hawak kita. Pero nang tawagin niya ang pangalan mo, nakita ko ang sakit sa mga mata mo. Tiningnan mo pa rin siya. Pariing saad ni Ethan. Ang kanyang panga ay nagpapakita ng labis na tensyon. Lumapit pa siya lalo. Sabat para maramdaman ni Trisha ang mainit itong hininga. Trisha, asawa kita ngayon. Kahit sa papel lang at sa mula nito, hindi ko papayagan may ibang lalaki sa isip mo kapag ako ang kasama mo. Akin ka lang. Nanlaki ang mga mata ni Trisha. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay tila naririnig na sa buong paligid. Ang akala niya malimig at walang pakialam na CEO ay nagpapakita ngayon ng matinding pagmamay-ari at selos. Doon na-realize ni Trisha na ang kasal na ito ay baka hindi lang basta isang negosyo para kay Ethan Wright. Hindi nakatulog na maayos si Trisha noong gabing iyon dahil sa mga salita ni Ethan. Ang katagang akin ka lang ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Ngunit kinaumagahan, pinilit niyang isang tabi muna ang tibok ng puso at mag-focus sa kanyang layunin. Ang bumangon gamit ang sarili niyang mga paa. Pagbaba niya sa study room ng penthouse, nagulat siya na makita ang isang dambuhalang drawing table, mga mamahaling uri ng sketchpad at kumpletong set ng mga dekalidad na marker at panihi. Sa ibabaw ng mesa ay may nakapatong na mga legal na dokumento. Inabot ni Ethan na kasalukuyan nagkakape ang mga papel sa kanya. Pirmahan mo yan. Ano ito? Tanong ni Trisha habang binubuklat ang mga pahina. Iyan ang birth certificate ng sarili mong kumpanya, ang Phoenix Designs. Rehistrado na yan sa ilalim ng pangalan mo bilang founder at creative director. Ang Wright Group ang magiging pangunahing investor mo. Seryosang paliwanag ni Ethan. Sabi ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo ang kapangyarihang itapak sa mga umapak sa'yo. Simulan mo sa pagpapakita ng tunay mong talento. Nangilid ang luha sa mga mata ni Trisha. Sa loob ng 5 taon kasama si Troy, palagi siyang itinatago sa anino nito. Si Troy ang pumipirma sa mga gawa niya. Si Troy ang sumisikat, ngunit si Ethan nakakikilala pa lang niya ang nabigay sa kanya ng sarili niyang entablado. Salamat Ethan, hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Buong determinasyong sabi ni Trisha. Nagsimula magtrabaho si Trisha. Lumipas ang mga araw na halos hindi siya natutulog. Iginuguhit ang mga disenyo na mas matitindi at mas moderno kaysa sa mga ninakaw ni na Misty. Kinamit niya ang galit at sakit bilang inspirasyon para sa kanyang bagong koleksyon. Isang gabi, bandang 12:00 ng madaling araw, abala pa rin si Trisha sa pagdidisenyo ng isang avant-garde na gown. Masyado siyang nakatutok kaya hindi niya napansin ang pagbukas ng pinto. Si Ethan na nakasuot na ng pantulog ay tahimik na pumasok. May dala itong baso na mainit na gatas. Ipinatong niya ito sa gilid ng mesa ni Trisha. Magpahinga ka na. Hindi tatakbo ang mga papel na yan. Utos ni Ethan. Pagkamat malambot ang tono ng mga boses niya. Sige na. May tatapusin lang ako na isang linya. Sagot ni Trisha nang hindi tumitingin. Patuloy ang pagguhit. Napabuntong hininga si Ethan. Lumapit siya sa likod ni Trisha. Marahang kinuha ang hawak nitong lapis at iniharap ang upuan ng dalaga sa kanya. Nagkatitigan silang dalawa. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampshade, kitang-kita ni Ethan ang pagod sa mga mata ng asawa. Kung hindi ka hihinto, bubuhatin kita pabalik sa kama. Panta ng CEO na may mapaglarong kislap sa mga mata. Namula ang mga pisngi ni Trisha. Ethan, inumin mo yan. Tapos matulog ka na. Kailangan ka ng Phoenix Designs bukas. At kailangan din kita bilang asawa ko. Pulong ni Ethan bago hinalikan na mabilis ang noo ni Trisha. Habang pinapanood ni Trisha ang paglakad ni Ethan palabas ng silid, napahawak siya sa kanyang noo. Ang istrikto at kinatatakutang CEO ng bayan ay unti-unti nang nagiging isang mapagmahal at maalagang asawa sa loob ng kanilang tahanan. Naging mabilis ang paglago ng Phoenix Designs sa tulong ng asawa sa loob ng kanyang tahanan, sa tulong ng marketing team ng Wright Group at ng purong talento ni Trisha. Usap-usapan na sa Youth Couture, ang bagong kumpanya. Ngunit alam ni Trisha na hindi basta-basta susuko sina Troy at Misty. Ang kumpanya ni na Troy, ang Stellar Fashions, ay unti-unti nang nalulubog sa utang matapos silang iwasan ng mga investors dahil sa eksena sa gala. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga tela sa kanyang opisina si Trisha, napansin niya ang isa sa kanyang mga bagong assistant na si Leia. Pabalik-balik ito sa tabi ng kanyang computer at tila may kinukuhang anggulo gamit ang cellphone. Lang lumabas si Leia para magbanyo
Agad na chinek ni Trisha ang CCTV ng opisina gamit ang kanyang tablet. Kitang-kita roon ang pagkuha ni Leah ng litrato sa mga bagong sketch na ilalabas para sa darating na National Fashion Competition. Napangiti na mapanganib si Trisha. Tinawagan niya agad si Ethan. Ethan, tama pa ang hinala mo? May espiya sina Troy sa loob ng design team ko? Wika ni Trisha sa telepono. Gusto mo bang ipadampot ko na sa mga pulis? Palamig na sagot ng asawa mula sa kabilang linya. Wag muna. Pigil ni Trisha. Mas masarap silang panoorin kung sila mismo ang lalakad patungo sa sarili nilang bitag. May plano ako. Nang gabing iyon, sadya nag-iwan si Trisha ng isang peking folder sa kanyang desk na may markang Top Secret, National Competition Main Piece. Sa loob nito ay mga disenyo magaganda sa unang tingin, ngunit may malaking depekto sa oras na tahiin at ilapat sa ilalim ng mga theoretical lightning. Gaya ng inaasahan, kinabukasan ay wala na ang folder sa pwesto nito at si Leah ay biglang naghain ng resignation letter dahil sa family emergency. Samantala, sa opisina ng Stellar Fashions, abot langit na tuwa ni na Troy at Misty nang matanggap ang mga nakaw na sketch mula kay Leah. Sinasabi ko na nga ba, hanggang ngayon ay tanga pa rin si Trisha. Humalakhak si Misty habang tinititigan ng mga nirepokeng disenyo. Akala niya ba makakabawi siya sa atin? Sa darating na kompetisyon, gagamitin ko ang mga disenyong ito para tuluyan siyang ibaon sa limot. Niyakap ni Troy si Misty mula sa likod. Iyan ang rin ako. Sa oras na manalo tayo gamit ang gawa niya, papapatunayan natin sa right group na nagkamali sila ng kinuhang designer. Babagsak ang Phoenix Designs bago pa man ito makalipad. Hindi alam na magkasantahan. Ang bawat galaw nila ay binabantayan na ng mga mata ni Ethan Wright. Ang bitag ay nakahanda na at hinihintay na lamang silang mahulog. Dumating ang gabi ng National Fashion Competition. Ang buong bulwagan ay napupuno ng mga foreign investors, kritiko, at mga fashion competition. Ang buong bulwagan ay napupuno ng mga foreign investors, kritiko, at mga kilalang tao sa mundo ng sining at negosyo. Ito ang gabi magpapasya kung sinong fashion house ang tatanghaling pinakamagaling sa bansa. Sa backstage, abala si Misty sa pag-aasikaso ng kanyang mga modelo. Nakasuot siya ng isang mamahaling gown, nagmamalaki, habang pabalik-balik ang tingin sa mga gawa niya. Nakasatunayan ay mga disenyo dinakaw niya mula sa peking folder ni Trisha. Misty, sigurado ka ba sa mga telang ginamit natin? Tanong ni Troy, na bahagyang kinakabahan habang nakatingin sa mga gown na tila may kakaibang kinang sa ilalim ng ordinaryong ilaw. Ano ka ba, Troy? Napakaganda ng mga telang ito. Holographic silk ang ginamit ko para magmukhang futuristic. Sigurado akong mapapanganga mga hurado. Mayabag na sagot ni Misty. Nagsimula ang kompetisyon. Isa-isang rumampa ang mga modelo sa iba't ibang kumpanya. Nang tawagin ng Stellar Fashions, umalingaw-ngaw malakas na musika at tumabas ang mga modelo ni Misty. Sa unang ilang segundo, nagpalakpakan ng mga tao dahil sa kakaibang gupit at disenyo ng mga damit. Tumingin si Misty kay Trisha na nakaupo sa front row kasama si Ethan at binigyan ito ng isang mapang-asar ng ngiti. Ngunit hindi malang natinag si Trisha na natili itong nakangiti ng kalmado. Biglang nagbago ang mga ilaw sa runway para sa final walk. Ang mga spotlight ay naging high-intensity ultraviolet at theoretical LED lights. Doon na nagbago ang lahat. Ang holographic silk na ginamit ni Misty ay nag-react sa tindi ng init at klase ng ilaw. Ang mga tahi ay biglang nagsimulang lumawag at mag-iba ng kulay. Ngunit ang mas nakakagulat, may mga neon pink na watermark na unti-unting lumitaw at nagniningning sa buong katawan ng mga gown. Ang watermark ay malaki nakasulat sa Ingles, Property of Trisha Phoenix Designs. Nagsimulang magbulungan ang mga hurado at mga foreign investors. Ang mga flash ng kamera ng mga reporter ay walang tigil sa pagkurap. Kinukuna ng malaking ebidensya ng plagiarism na nakatatak mismo sa mga gamit. Ano yan? Bakit may pangalan ni Trisha ng mga damit mo? Sigaw ng isang kilalang hurado. Nataranta si Misty sa backstage. Hindi yan totoo. Depekto lang yan ng ilaw. Pautal-utal niyang sigaw habang sinusubukang hilahin ang kanyang mga modelo pabalik. Ngunit huli na ang lahat. Ang ilan sa mga tahi ng gown ay tuluyan ng bumigay. Dahilan para mapahiya ang mga modelo sa gitna ng runway. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Trisha mula sa kanyang upuan. Hawak ang kamay ng kanyang asawang si Ethan. Naglakad siya ng may buong grasya at kumpiyansa patungo sa gilid ng stage. Tiningnan niya si Troy at Misty na ngayon ay namomatla, pinagpapawisan at nanginginig sa kahihiyan sa harap ng buong industriya. Nilingon ni Ethan na natatarantang si Troy
at seryosong nagsalita na narinig ng mga reporters sa malapit. Inaasahan ko ang opisyal na pahayag ng Stellar Fashions bukas kung may kumpanya pa kayong babalikan. Hindi pa man natatapos ang buong kompetisyon ay nag-walkout na ang mga hurado at investors mula sa pwesto ng Stellar Fashions. Ang buong bulwagan ay naging pugad ng iskandalo. Agad na pinalibutan ng mga reporters na Troy at Misty na pilit na nagtatago sa likod ng kanilang mga security guards. Mr. Troy, totoo bang ninakaw na ng kumpanya ninyo ang mga disenyo ng Phoenix Designs? Miss Misty, paano mo ipapaliwanag ang watermark na lumabas sa mga gown? Walang maisagot ang dalawa. Kumari pa sila ng takbo patungo sa VIP lounge para takasan ng mga kamera. Ngunit nakingulat nila na dumating doon ay nakatayo na sina Ethan at Tricia, kasama ang isang grupo ng mga lalaki na nakasuit. Ang legal counsel ng Wright Group. Tricia, ikaw ang may gawa nito, di ba? Galit na sabi ni Misty habang tumutulo ang maskara sa kanyang mukha dahil sa pag-iyak. Sinadya mo to. Sinira mo ang reputasyon ko. Ako ang sumira? Malamig na tugon ni Tricia habang nakakrus ang mga braso. Misty, kung hindi mo ninakaw ang mga disenyong yan sa opisina ko, hindi ka mapapahiya ngayon. Ang sarili mong kasakiman ang sumira sa'yo. Sumisingit si Troy. Sinusubukang hawakan ang kamay ni Tricia. Tricia, pakinggan mo ako. Nagkamali ako. Pwede naman natin itong pag-usapan ng pribado, di ba? Alalahanin mo ang pinagsamahan natin. Bago pa man madikit si Troy ang kanyang mga daliri kay Tricia, humarang na si Ethan. Ang matangkad at matipunong pangangatawan ng CEO ay sapat na para mapaatras si Troy sa takot. Huwag mong madumihan ang asawa ko ng mga kamay mo. Pabala ni Ethan. Ang boses ay mababa ngunit may dalang panganib. Inabot ng head lawyer ni Ethan ang isang makapal na folder kay Troy. Mr. Troy, ito ang opisyal na Notice of Forced Closure at Acquisition mula sa Wright Group. Nalaki ang mga mata ni Troy habang binubuklat ang mga papel. Ano to? Paano nangyari to? Isa mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ethan. Ang Stellar Fashions ay may malaking utang sa mga bangko sa ilalim ng Wright Group dahil sa iskandalong ginawa niyo ngayong gabi. Bumagsak ang stock value ng kumpanya mo sa zero. Binili ko na ang lahat ng shares at ari-arian mo sa pinakamababang halaga. Humarap si Tricia kay Troy na ngayon ay dahan-dahang napaluhod sa sahig dahil sa kawalan ng lakas. Ang lahat ng kinuha ninyo sa akin noon, babawiin ko na ngayon at ang mga bagay na ay naakala ninyong pag-aari ninyo, sa akin na rin. Deklara ni Tricia na may buong autoridad mula sa araw na ito. Tanggal ka na bilang CEO ng sarili mong kumpanya, Troy. At ikaw naman, Misty, habang buhay ka na blacklisted sa industriyang ito. Umiiyak na lumuhod si Misty sa harap ni Tricia, habang si Troy naman ay nakatitig sa kawalan, tuluyang nawalan ng yaman at karangalan sa loob lamang ng isang gabi. Matapos ang magulong gabi na nagpabagsak sa Stellar Fashions, dinala rin Ethan si Tricia sa pribadong rooftop ng Wright Group headquarters. Malayo sa ingay ng mga reporter, ang tanging maririnig dito ang mahinang ihip ng hangin at ang musika mula sa mga sasakyan sa ibaba. Ang buong kalangitan ng Maynila ay tila nakikisaya sa kanilang tagumpay. Nagpa-order si Ethan ng isang bote na mamahaling champagne para sa kanila. Dahil sa labis na emosyon at saya sa kanalabasan ng kanyang paghihiganti, nakarami ng sip-sip si Tricia. Ang kanyang mga pisngi ay nagsisimula na mamula at ang kanyang diwa ay bahagyang naging matapang. Ethan, panimula ni Tricia habang nakasandal sa glass railings ng rooftop. Hawak ang kanyang baso. May gusto akong itanong sa'yo. Inilapag ni Ethan ang kanyang baso at humarap sa asawa. Lumawag na ang pagkakatali ng kanyang kurbata at nakabukas ang unang 2 botones ng kanyang polo, dahilan para magmukha siyang mas kaakit-akit kaysa sa dambuhalang CEO na kinatatakutan ng lahat. Ano yun? Bakit mo ba talaga ako tinutulungan ng ganito? Seryosang tanong ni Tricia habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Noong una, akala ko para lang sa kontrol ng kumpanya mo. Pero ang magtayo ng kumpanya para sa akin, ang ipagtanggol ako, masyadong malaki ang binibigay mo para sa isang kasunduan. Dahan-dahang lumapit si Ethan. Ang bawat hakbang niya ay nagpapakaba sa dibdib ni Tricia. Nang makalapit, hinawakan niya ang baywang ng dalaga at banayad ngunit mabilis itong hinila pa itaas para magkadikit ang kanilang mga katawan. Napitawan ni Tricia ang kanyang baso na lumikha ng marahang tunog sa sahig. Napahawak siya sa matipunong balikat ni Ethan dahil sa gulat. Akala mo ba talaga negosyo lang ang lahat ng ito, Tricia? Mababa at paos ang boses ni Ethan, sapat para
ang buong sistema ng dalaga. Matagal na kitang pinapanood. Bago ka pa saktan at lukuhin ng mga walang kwentang taong yon, matagal na kitang hinahangaan sa malayo. Hindi ko lang magawang lumapit dahil alam kong may kasintahan ka. Haplos ng isang kamay ni Ethan ang pisngi ni Tricia. Dahan-dahang inilalapit ang mukha nito sa kanya. Kaya anong gabing makita kitang umiiyak sa ulan, nangako ko sa sarili ko, hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo muli dahil mahal kita, Tricia. Bago pa man makasagot o makaproseso ang utak ni Tricia sa pag-amin ng CEO, yumuko na si Ethan at nilapat ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Ito ang kanilang unang halik. Isang halik na nagsimula ng banayad, ngunit mabilis na naging malalim. Puno ng pagnanasa, pangako, at ng matagal ng itinatagong pag-ibig ni Ethan. Sa ilalim na nagliliwanag ng mga bituin, naramdaman ni Tricia na ang kanyang sugat sa nakaraan ay tuluyan na naghihilom sa mga bisig ng lalaking nakalaan talaga para sa kanya. Ang mga sumunod na linggo matapos ang gabi sa rooftop ay tila isang magandang panaginip para kay Tricia. Ang malamig at matigas na pader na nakapalibot kay Ethan ay tuluyan na natunaw kapag silang dalawa lang lamang ang magkasama. Hindi na lamang sila mag-asawa sa papel. Bawat halik, bawat yakap at bawat pag-aalaga ay totoo. Ang Phoenix Designs ay patuloy sa paglipad at sa bawat tagumpay ni Tricia, laging nasa likod niya si Ethan, nakangiti ng may pagmamalaki. Ngunit sa mundo ng alta sosyedad, ang katahimikan ay madalas na hudyat ng isang paparating na bagyo. Isang umaga, abala si Tricia sa main office ng Wright Group dahil ang Phoenix Designs ay opisyal ng partner ng dambuhalang kumpanya. May sarili na siyang malawak na studio sa parehong palapag kung saan naroon ang opisina ni Ethan. Kasalukuyan siya nag-aayos ng mga tela para sa isang exclusive line nang pumasok ang executive secretary ni Ethan na si Luke. Medyo balisa ang mukha nito. Ma'am Tricia, pinatatawag po kayo ni Sir Ethan sa main boardroom. May mahalagang business meeting po para sa darating na International Fashion Week. Saad ni Luke. Sige Luke, susunod na ako. Nakangiting sagot ni Tricia sabay dampot sa kanyang tablet kung saan nakalagay ang kanyang mga pinakabagong sketch. Habang naglalakad sa mahabang koridor patungo sa boardroom, may naramdamang kakaibang kaba si Tricia. Pagkabukas ng pinto, nakita niya si Ethan na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ngunit ang umagaw ng kanyang pansin ay ang babae nakaupo sa tapat nito. Napakaganda ng babae. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting power suit. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok at may araw ng isang taong sanay na sinusunod ang lahat. Siya si Samantha Vergara, anak na may-ari ng Vergara Holdings, ang kumpanyang pinakamalaking katunggali ng Wright Group sa merkado. Ngunit higit sa pagiging business rival, si Samantha ay may mas malalim na koneksyon kay Ethan. Siya ang ex-fiancé ng CEO na umalis patungong Europa 3 taon na nakararaan para sa kanyang karera. Nang pumasok si Tricia, sandaling natigil ang pag-uusap. Tumingin si Samantha sa kanya mula ulo hanggang paa. May halong pagsusuri at pagngingit-ngit sa mga mata na mabilis din itong itinago sa likod ng isang plastik ng ngiti. Siya na ba ang bagong Mrs. Wright? May himig ng pangunguyam na pambungad ni Samantha. Habang idinidiin ang salitang Mrs. Wright, I've read the news, Ethan. Medyo nagulat ako. Hindi ko akalaing ang isang Ethan Wright ay magpapakasal na mabilisan sa isang baguhang designer. Bago pa man makasagot si Tricia, tumayo si Ethan mula sa kanyang upuan. Agad itong lumakad patungo kay Tricia. Hinawakan ang kamay ng asawa at pinaupo ito sa silya sa mismong tabi niya. Ang protektibong kilos ni Ethan ay hindi nakaligtas sa paningin ni Samantha na bahagyang nagngit-ngit ang mga ngipin. Si Tricia ang creative director ng Phoenix Designs at ang aking asawa, Samantha. At nandito ka para pag-usapan ng shares ng Vergara Holdings sa International Fashion Week. Hindi ang personal kong buhay. Malamig at formal na sagot ni Ethan. Ikinumpas ni Samantha ang kanyang mga kamay na tila ba wala siyang narinig na babala. Of course, business is business. Pero Ethan, alam nating dalawa kung bakit ka nagpakasal sa kanya. Para sa control ng Wright Group. Laban sa mga tiyuhin mo, di ba? Isang kasunduan. Tumingin si Samantha ng diretso kay Tricia. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Tricia, right? Maganda ang mga gawa mo. Aaminin ko. Pero sa mundong ito, hindi lang sapat ang ganda. Kailangan mo ng tamang apelyido, tamang koneksyon, at tamang estado para manatili sa tabi ng isang lalaking tulad ni Ethan. Kung ako sa'yo, hindi ako masyadong makakampante sa singsing na yan. Tumayo si Samantha, inayos ang kanyang suit, at lumapit kay Ethan. Pinaliwala niya ang presensya ni Tricia habang nakatitig sa mukha ng CEO. Ethan, bumalik ako dito. Dahil tapos na ang kontrata ko sa Europa.
Alam kong kasunduan lang ang kasal niyo ng babaeng ito. Handa akong tanggapin ka uli. At handang ibigay ng pamilya ko ang buong suporta para mas lalo lumaki ang Wright Group. Isipin mo ang negosyo, Ethan. Pwede nating ibalik ang nakaraan. Pulong ni Samantha. Sapat para marinig na malinaw ni Tricia. Naramdaman ni Tricia ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib. Si Misty ay nagnakaw ng kanyang mga gawa. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay nagtatangka magnakaw na lalaking pinakamahalaga sa kanya. Ang nakaraan ni Ethan ay isang teritoryo na hindi pa niya lubos na kabisado at ang presensya ni Samantha ay isang direktang banta sa kanyang bagong buong kaligayahan. Ang hangin sa loob ng boardroom ay tila naging kasing lamig ng yelo. Pagkatapos ng mga binitiwang salita ni Samantha, nakatayo ito na may buong pagmamalaki sa tapat ni Ethan. Tila ba sigurado siyang ang lalaking at ang kagandahang yaman at ang pangalan ng pamilya Vergara ay sapat na para talunin ng kahit sinong babaeng haharang sa kanyang gusto. Tinitigan ni Ethan si Samantha. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon kundi purong puot at pagkainis. Akma na niyang tatawagin ng mga security guards para kaladkarin ng babae palabas ng gusali nang maramdaman niya ang marahang pagpiga ni Tricia sa kanyang kamay sa ilalim ng mga mesa. Nilingon ni Ethan ang kanyang asawa. Inasahan niya makikita ang takot, pag-aalinlangan o luha sa mga mata ni Tricia. Gaya ng madalas na reaksyon nito noon kapag inaapi ni Troy at Misty. Ngunit nagkamali siya. Ang mga mata ni Tricia ngayon ay nag-aalab sa determinasyon. Ang Tricia na mahiyain at madaling saktan ay matagal nang namatay noong gabing iwanan siya sa ulan. Ang Tricia na nasa harap nila ngayon ay ang reyna ng Phoenix Designs at ang lehitimong asawa ni Ethan Wright. Dahan-dahang tumayo si Tricia. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya. Ang kanyang high-waisted slacks at silk blouse ay nagpatingkad sa kanyang matigas at matikas na tindig. Humakbang siya palapit, nilampasan na mesa at pumwesto sa mismong tabi ni Ethan. Nang walang pag-aalinlangan, ipinasok niya ang kanyang braso sa braso ng kanyang asawa at sumandal ng bahagya rito. Miss Samantha Vergara, panimula ni Tricia. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw at may autoridad na umalingaw sa apat na sulok ng silid. Nakinig ako na mabuti sa mga sinabi mo at aaminin ko. Kahanga-hanga ang lakas ng loob mo na pumasok sa opisina ng aking asawa para alokin siya ng mga bagay na matagal na niyang tinanggihan. Bagyang napaatras si Samantha. Hindi inaasahan ang biglang pagsasalita ni Tricia. Ano ang sabi mo? Sinasabi mo na kailangan ni Ethan ng tamang apelyido at koneksyon? Miss Samantha, ang Wright Group ay nangungunang kumpanya sa bansa. Hindi kailangan ni Ethan Wright na sumandal sa pamilya mo para manatili sa itaas. Siya ang gumagawa ng sarili niyang kapangyarihan. Dire-diretsong sagot ni Tricia habang nakatitig na walang katakutan sa mga mata ng karibal. Tumingin si Tricia sa wedding ring na nasa kanyang daliri bago muling hinarap si Samantha na may matamis ngunit papanganib ng ngiti. At tungkol naman sa nakaraan na ipinaglamalaki mo, kung ang pinagbabasehan mo ay ang mga alaala ninyo, 3 taon na ang nakararaan, pwede mo nang itapon yan sa basurahan. Dahil sa kasalukuyan at sa hinaharap, ako ang legal na may-ari ng pusang pinag-aawayan mo. Ang posisyon mo sa tabi ni Ethan ay hindi isang bagay na pwede mo lang hingin o bilhin gamit ang kontrata ng pamilya mo. Humarap si Tricia kay Ethan at tinignan nito na may lambing. Hindi ba, asawa ko? May pirma man ang kontrata natin na wala. Alam natin dalawa kung ano ang totoo sa puso natin. Napatitig si Ethan kay Tricia. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa tawa at labis na paghanga. Ang makita ang kanyang asawa na matapang na ipinagtatanggol ang kanilang relasyon ay ang pinakamagandang bagay na nasaksihan niya. Lihim na napangiti ang CEO. Isang itim puno ng pagmamalaki. Humakbang si Ethan pasalong, dahilan para mapilitan si Samantha na umatras palalo. Inakbayan ni Ethan si Tricia at hinarap si Samantha na may pinal na desisyon. Narinig mo ang asawa ko, Samantha? Malamig na saad ni Ethan. Ang kasunduan sa pagitan ng pamilya natin ay matagal nang tapos noong iniwan mo ang bansang ito para sa sarili mo. Huwag mong insultuhin si Tricia sa harap ko dahil ang susunod na gagawin ko ay baka tuluyang magpabagsak sa Vergara Holdings. Look! Sigaw ni Ethan sa intercom. Pumukas ang pinto at pumasok si Luke kasama ang 2 security guard. Ihatid niyo si Miss Vergara palabas ng Wright Group at siguruhin ninyong hindi na siya makakatapak muli sa palapag na ito. Utos ni Ethan. Nabula sa galit at kahihiyan si Samantha. Nanginginig ang kanyang mga labi habang kinukuha ang kanyang designer bag. Tumingin siya na matalim kay Tricia. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat, Tricia. Tignan natin kung hanggang kailan mo mapapanatili ang yabang mo.
Kahit kailan mo gusto, Miss Vergara, handa akong harapin ka. Seryosong tugon ni Tricia matapos makalabas si Samantha na may dabog at galit na iwan ang mag-asawa sa loob ng boardroom. Agad na paghinga. Ang totoo, kinabahan din siya ng gusto. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinila na siya ni Ethan patungan sa kanyang dibdib at niyakap ng napakahigpit. Amoy sage at wood ang bumalot muli kay Tricia habang nararamdaman niya ang marahang paghalik ni Ethan sa kanyang buhok. Salamat, asawa. Pulong ni Ethan, ang boses ay puno ng emosyon. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Ngayong araw, pinatunayan mo sa akin na hindi lang ako lumalaban para sa relasyong ito. Napangiti si Tricia at yubakap din pabalik. Alam niyang hindi titigil si Samantha. Ngunit habang magkahawak ang kamay nila ni Ethan, alam niyang walang bagyong makakapagpabagsak sa kanila. Ang kahihiyang dinanas ni Samantha Vergara sa loob ng boardroom ng Right Group ay nag-iisang malalim na sugat sa kanyang nagmamataas na ego. Hindi niya matanggap na ang isang tanyag na tagapagmana ng Vergara Holdings ay madaling pinalabas sa mga security guards dahil lamang sa utos ng isang babaeng galing sa wala. Tulad ni Tricia, habang sakay ng kanyang marangyang sasakyan, parehang bagsak ng kanyang kamay sa mamahaling ladder seat. Tricia, sisiguraduhin kong gagapang ka sa putik at ikaw mismo magmamakaawa kay Ethan na iwanan ka. Pilit na bulong ni Samantha. Habang nag-aalab ang kanyang mga mata sa paghihiganti, alam ni Samantha na hindi niya kayang pabagsakin si Tricia kung mag-isa lang siya. Lalo na at protektado ito ng buong puwersa ni Ethan Wright. Kailangan niya ng mga taong may matinding galit din kay Tricia, mga taong mas nakakakilala sa kahinaan nito. Kaya naman, hindi nag-atubili si Samantha na gamitin ang mga koneksyon para hanapin ang dalawang dating kaaway ng asawa ni Ethan. Isang gabi, sa isang tagang VIP lounge ng isang eksklusibong club sa lungsod, nagtagpo ang tatlong taong pinag-iisa ng igit at puot. Sa dulo ng marangyang couch ay nakaupo si Troy. Mukhang losyang, gusto ng mamahaling polo at tila naging manginginom matapos maula ang kanyang kumpanya. Sa tabi niya ay si Misty na bagamat nakasuot pa rin ng designer clothes ay halatang stress sa mukha dahil sa pagka-blacklist sa lahat ng fashion houses sa bansa. Pumukas ang pinto at pumasok sa Samantha na binalot ang marangyang aura ng isang tunay na mayaman. Umupo siya sa tapat ng dalawa at tinanapon sa mesa ang isang makapal na sobre. Ano ito? Tanong ni Troy habang binubuklat ang sobre na naglalaman ng bundle na makikinang na dolyar. Iyan ang panimula para sa bagong buhay ninyo. Kung papayag kayong makipagtulungan sa akin. Malamig na pagbunga ni Samantha. Nangilid ang pananabik sa mga mata ni Misky. Anong kailangan namin gawin? Kahit ano, basta maipabagsak lang ang pagpapanggap na Tricia na yan. Inagaw niya ang lahat sa amin ni Troy. Simple lang. Kumiti na mapanganib si Samantha habang sumisip-sip ng kanyang wine. Darating ang International Fashion Week sa susunod na buwan. Si Tricia ang pangunahing pambato ng bansa sa ilalim ng Phoenix Designs. Doon natin siya tatapusin. Nais kong sirain ang kanyang pinakabagong koleksyon. Sirain ang kanyang pangalan bilang designer. At higit sa lahat, ipakita kay Ethan na ang pinakasalan niya ay isang pabigat at walang kwentang babae. Lumapit si Troy. Nabuhayan ang pag-asa na mabawi ang kanyang yaman. Anong plano, Miss Vergara? Kabisado ko ang estilo ng pagtatrabaho ni Tricia. Alam ko kung paano siya magpanik kapag nasisira ang mga schedule niya. Nagsimulang maglatag ng plano si Samantha. Gagamitin nila ang malalaking koneksyon ng Vergara Holdings sa mga supplier ng tela upang isabotage ang mga materyales ng Phoenix Designs. Habang si Misty naman nagagamit ng kanyang mga natitirang kakilala sa backstage upang sirain ang mga aktwal na damit sa gabi ng kompetisyon. At si Troy, siya ang naatasan na magpakalat ng mga pekeng balita sa media upang sirain ang moral at reputasyon ni Tricia. Kapag naging matagumpay ang plano, ibabalik ko sa iyo ang kumpanya mo, Troy. At ikaw naman, Misty, bibigyan kita ng pwesto sa Europa. Pangako ni Samantha. Ngunit kapag pumalpa kayo, siguraduhin ninyong hindi niyo babanggitin ang pangalan ko, kundi mas malabala pa sa nararanasan ninyo ngayon ang aabutin niyo. Huwag kang mag-alala, Miss Samantha. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin namin walang Phoenix na makakalipad mula sa abo. Mayabang na sagot ni Misty habang nakikipag-cheers kay Samantha. Habang nagdiriwang na tatlo sa kanilang madilim na plano, walang kamalay si Tricia na ang kanyang pinakamalaking pagsubok sa karera at pag-ibig ay paparating na. Ang International Fashion Week ay hindi lang magiging labanan ng sining, kundi isang digmaan para sa kanyang karangalan. Isang linggo bago ang International Fashion Week, naging mistulang impyerno ang bawat oras para sa Phoenix Designs. Sa ilalim ng pamumuno ni Samantha, sinimulan na ng alyansa
ang kanilang madilim na plano. Isang madaling araw, habang natutulog pa si Trisha sa tabi ni Ethan, nag-ring ang kanyang cellphone. Nang sagutin niya ito, ang umiiyak na boses ng kanyang head seamstress ang bumungad sa kanya. Ma'am Trisha, wala na po. Ang mga pangunahing tela na gagamitin natin para sa grand finale ninakaw po sa warehouse at ang mga natitirang materyales binuhusan ng asido o tuluyang sinira. Nabitawan ni Trisha ang telepono. Napaupo siya sa gilid ng kama. Nanginginig ang buong katawan. Ang mga telang iyon ay mga exclusive, hand-woven silk na inimporta pa mula Europa sa tulong ng pondo ni Ethan at inabot ng 3 buwan bago magawa. Imposibleng makakuha ng kapalit nito sa loob lamang ng ilang araw. Nagising si Ethan dahil sa pagkilos ng asawa. Agad niya itong dinaluhan at niyakap. Trisha, anong nangyari? Matapos maiyak ni Trisha ang balita, agad na nagpadala si Ethan ng mga tauhan at investigador sa warehouse. Ngunit bago pa man sila makabawi sa unang saksak na ito, isa namang malaking sunog ang sumiklab sa internet at sa mga tabloid kinabukasan. Nagising ang buong bansa sa mga naglalakihang headline na gawa ng mga bayarang mamamahayag ni Troy. Ang tunay na mukha ni Mrs. Wright, ginagamit lang ba ni Trisha ang pera ng CEO para sa sariling ambisyon? Isang peking designer, mga saksi. Lumalang na ang Phoenix Designs ay huwad at ninakaw lamang mula sa mga dati niyang kasamahan. Naglabas din si Troy ng isang peking panaya kung saan umiiyak siya sa harap ng kamera. Sinasabing pinera lang siya ni Trisha noon at nang makakita na mas mayaman na si Ethan Wright ay agad siyang ipinatapon sa kulungan gamit ang kapangyarihan ng CEO. Dahil sa mga balitang ito, nagpanip ang mga foreign investors ng Fashion Week. Nagsimulang magduda ang publiko. Ang mga reporter nagbabang sa labas ng Wright Group headquarters. Nagkakagulo upang makakuha ng sagot. Nang umagang iyon, magkasamang bumaba si Ethan at Trisha mula sa kanilang sasakyan. Agad sila pinalibutan ng daan-daang mikropono at nakasisilaw na flash ng kamera. Hinarangan sila ng mga security guards. Ngunit, agresibo ang mga reporter. Sir Ethan, totoo bang pinera lang kayo ng asawa ninyo? Totoo bang ginamit niya ang Wright Group para lang magiganti sa dati niyang kasintahan? Sigaw ng isang lalaking reporter. Ma'am Trisha, totoo bang wala kayong tunay na talento at mga disenyo ninyo ay gawa lamang ng mga ghost designer na binabayaran ng asawa ninyo? Tanong pa ng isa. Naramdaman ni Ethan ang panginig ng kamay ni Trisha sa hawak niya. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Maputla ito. Ngunit pilit na nagpapakongkreto sa harap ng madla. Ang galit ni Ethan ay umabot sa sukdulan. Alam niyang kagagawa nito ni na Samantha at Troy para sirain ang tiwala nila sa isa't isa at pasukuin si Trisha. Imbes na umiwas, huminto si Ethan sa gitna ng hagdanan ng Wright Group. Humarap siya sa mga kamera. Ang kanyang aura ay nagbago, puno na nakakatakot na otoridad na nagpatahimik sa buong kaguluhan sa loob ng 1 segundo. Inagaw ni Ethan ang isang mikropono mula sa pinakamalapit na reporter. Tinitigan niya ito ng diretso. Ang boses niya ay naging kasing talim ng matalim, ngunit umalingaw-ngaw sa buong paligid. Makinig kayong lahat ng mabuti. Dahil minsan ko lang ito sasabihin, panimula ng CEO, ang perang mayroon ako, ang yaman ng Wright Group, ay walang kwenta kumpara sa halaga ng asawa ko. Kung gusto niya ang buong risk o Wright Group, ibibigay ko sa kanya ngayon din na walang pag-aalinlangan. Hindi niya ako kailangan gamitin dahil ang lahat ng sa akin ay pag-aari niya. Bahagyang humigpit ang hawak ni Ethan sa baywang ni Trisha ay pinapakita sa buong mundo ang kanyang walang kapantay na suporta. At sa mga taong nagpapakalat ng kasinungalingang ito upang sirain ang Phoenix Designs, nagkakamali kayo ng kinalaban. Ang talento ng asawa ko ay hindi nabibili ng pera at mapapatunayan ninyo yan sa gabi ng International Fashion Week. Ang Wright Group ay magsasampa ng kasong libelo sa bawat media outlet na nagpa-publish ng peking balitang ito ngayon, gayong oras ding ito. Ibinaba ni Ethan ang mikropono at binalingan si Trisha na may pinakamalambot na tingin. Halika na asawa ko. May mas mahalagang bagay tayong dapat gawin kaysa sa makinig sa mga tahol ng aso. Habang naglalakad sila papasok sa gusali, naiwan ang mga reporter na tulala at hindi makapaniwala. Ang pahayag ni Ethan ay hindi nag-iwan ng puwang para sa duda. Ito ay isang deklarasyon ng wagas at hindi matitinag ng pag-ibig. Sa loob ng elevator, niyakap ni Trisha si Ethan ng buong lakas. Ethan, salamat. Akala ko maniniwala ka sa kanila. Hinawakan ni Ethan ang mukha ni Trisha at hinalikan nito sa mga labi na may labis na pagsuyo. Hindi ko pagdududahan ng babae nagligtas sa puso ko, Trisha. Ngayon, ipakita natin sa kanila kung paano lumaban ang isang tunay na Wright. May 5 araw ka pa para sa Fashion Week. Kaya mo ba?
Pinunasan ni Trisha ang kanyang luha at ngumiti na may bagong lakas. Kaya ko, Ethan. Sa pagkakataong ito, hindi lang para sa karera ko ang laban na ito, kundi para sa ating dalawa. Dumating ang pinakahihintay na gabi ng International Fashion Week, ang Philippine International Convention Center or PICC ay naging sentro ng mundo. Dumalo ang mga pinakamalaking pangalan sa global fashion, mga editor ng Vogue, mga Pranses at Italianong kritiko, at mga bilyonaryong handang mamuhunan sa susunod na malaking pangalan ng industriya. Sa VIP lounge, magkakasamang nakaupo sina Samantha, Troy, at Misty. May hawak silang baso ng mamahaling alak. Nakangiti na mapanganib habang naghihintay na sa pagbagsak ni Trisha. Sigurado ka ba na wala silang nakuhang tela, Misty? Pulong ni Troy na hindi mapakali. Sobra pa sa sigurado, Troy. Lahat ng supplier sa bansa ay hinalang ni Miss Samantha at ang mga tela niya? Abo na. Mayabang na sagot ni Misty. Maglalabas si Trisha ng mga basahan ngayong gabi. Katapusan na niya. Nagsimula ang palabas. Isa-isang nagpakita ng kani-kanilang koleksyon ng mga sikat na designer mula sa iba't ibang bansa. Ngunit ang lahat ay nag-aabang sa huling kumpanya, ang Phoenix Designs. Pagkatapos ng mga pekeng balita noong nakaraang linggo, gusto makita ng buong mundo kung totoo ngang hubad si Trisha Wright. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong bulwagan. Ang modernong pop music ay napalitan ng isang napakalalim at madamdaming tunog ng katutubong kulentang na hinaluan ng engrandeng tunog ng orkestra. Nabumuka sa mga spotlight, isang sabay-sabay na pagsinghap ng pagkamangha ang umalingaw-ngaw sa libo-libong nanonood. Hindi gumamit si Trisha ng mga imported na tela mula sa Europa sa loob ng 5 araw at gabi sa tulong ng kanyang pagiging henyo. Ginamit niya ang mga lokal na materyales ng Pilipinas, mga tradisyonal na inabel ng Ilocos, pinyatinalak at mga habrong gawa ng mga lokal na mga habi na binili niya sa tulong ng mga helicopter ni Ethan. Ngunit ang disenyo ay hindi mukhang kinalimutan ng panahon. Ito ay naging ultra-moderno, elegante at may kakaibang bagsak na tila babawat modelo ay nababalot ng ginto at kasaysayan. Ang tradisyon ay hinaluan ng haute couture na diretsong tumama sa puso ng mga banyagang kritiko. Habang naglalakad ang mga modelo, ang mga editor ng Vogue ay nagsitayuan na nagsimulang kumuha ng mga litrato. Ang sining ni Trisha ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Ito ay isang obra maestra. Sa VIP lounge, nabitawan ni Samantha ang kanyang baso. Namudla sa Misty at napakapit sa braso ni Troy. Imposible. Paano niya nagawa yan sa loob ng 5 araw? Pautalo-talo sabi ni Misty. Hindi pa doon natatapos ang gabi. Nang lumabas ang huling modelo para sa grand finale, suot nito ang isang gown na gawa sa pinagtagpi-tagbing piraso ng sinunog na tela. Ang mismong mga telang sinira ni na Misty sa warehouse na hinaluan ng makinang nagintong sinulit. Ang mensahe ng damit ay malinaw. Isang phoenix na bumangon mula sa sarili nitong albo. Nang matapos ang runway, ang buong PICC ay nayanig sa isang napakalakas na standing ovation. Ang mga kritiko ay walang tigil sa pagpapalakpak. Pinatunayan ni Trisha sa buong mundo na ang kanyang talento ay hindi kayang sirain ng kahit anong sabotahe. Biglang bumukas ang mga screen sa gilid ng stage, ngunit hindi mukha ni Trisha ang lumabas doon, kundi ang isang opisyal na live broadcast mula sa pambansang pulisya. Kitang-kita sa screen ang pag-aresto sa mga tauhang binayaran ni Troy at Misty na umaming sila ang nagsunog sa warehouse, kasama ang bank transfer na nagpapatunay na ang pondo ay nanggagaling sa account ng Vergara Holdings. Kay Samantha, ano yan? Sigaw ni Samantha na biglang napatayo na makitang papasok na ang mga pulis sa VIP lounge. Pinaliputan ng mga otoridad ni na Samantha, Troy at Misty sa harap ng mga tutok na kamera ng media. Miss Samantha Vergara, Mr. Troy at Miss Misty, kayo ay arestado sa mga kasong arson, corporate sabotage at sa malicious libel. Habang pino-pino ang tatlo ng bosses at kinakaligkad palabas sa gitna ng kahihiyan na napanood ng buong mundo, lumakad si Trisha palabas sa runway para tanggapin ang parangal bilang International Designer of the Year. Ngunit bago pa man niya makuha ang tropeyong ginto, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa sound system ng bulwagan. Sandali lang. Bumukas ang gitna ng stage at tumaba si Ethan Wright. Nakasuot ito ng isang sinariyang ginawang barong Tagalog na may disenyo gawa mismo ni Trisha. Ang kanyang kahisigan ay napatili sa mga kababaihan sa audience. Hawak niya ang mikropono. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanyang asawa. Lumapit si Ethan kay Trisha sa gitna ng runway, sa harap ng libo-libong tao, ng mga kamera at ng buong mundo. Dahan-dahang lumuhod ang pinakamakapangyarihang CEO sa bansa. Naglabas si Ethan ng isang maliit na pelos na kahon.
Nang buksan niya ito, isang dambuhala at purong diamante ang kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Trisha, pariwala ni Ethan. Ang kanyang baritonong boses ay nangiginig sa matinding emosyon. Isang buwan na nakakaraan. Pinakasalan kita dahil sa isang kontrata. Nangako ako na ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan para maipaghaganti ang sarili mo. Ngayong gabi, nakuha mo na ang hustisya at ang kontrata natin ay opisyal nang natapos. Nangilid ang luha sa mga mata ni Trisha. Bahagya niyang tinakpan ang kanyang bibig sa gulat. Pero ngayong gabi, pagpapatuloy ni Ethan. Habang hinahawakan ang kaliwang kamay ni Trisha, hindi ako lumuluhod bilang CEO ng Wright Group. Lumuluhod ako bilang isang lalaki na tutong mabuhay muli dahil sa iyo, Trisha Wright. Papayag ka bang maging asawa ko habang buhay? Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa wagas at walang katapusang pag-ibig. Umiyak na ang mga tao sa audience dahil sa sobrang kilig. Ang mga reporter walang tigil sa pagkuha ng litrato sa pinakaromantikong tagpo sa kasaysayan ng bansa. Umiyak na rin si Trisha. Ngunit ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Oo, Ethan. 1,000 beses na oo. Mahal na mahal kita. Isinuot ni Ethan ang singsing sa daliri ni Trisha. Tumayo siya. Hinawakan ang baywang ng dalaga at binuhat ito na bahagya bago nilapat ang isang matamis, marangal, matagal at mapusok na halik sa mga labi ng kanyang asawa. Umalingaw-ngaw ang pinakamalakas na palakpakan at hiyawan ng buong bulwagan. Kasabay nito ang pagbagsak ng mga tindong confetti mula sa kisame. Ang lihim at pinaliwalang designer noon ay isa ng ganap na reyna ng fashion at ang nag-iisang may-ari ng puso ng hari ng Wright Group. Ang kanilang magulo at madilim na simula ay nagtapos sa isang kwento ng pag-ibig na kailanman ay hindi malilimutan ng mundo. 1 taon matapos ang makasaysayang gabi sa International Fashion Week, tuluyan na nagbago ang ihip ng tadhana. Ang mga pangalang Samantha Vergara, Troy at Misty ay naging mga babala na lamang sa kasaysayan ng industriya. Mga taong tuluyang nabura sa alta sosyedad at kasalukuyan nagbabayad ng kanilang mga kasalanan sa likod ng rehas. Samantala, ang Phoenix Designs ay hindi na lang basta isang lokal na tatak. May mga sangay na ito sa Paris, Milan at New York. Ngunit sa kabila ng dambuhalang tagumpay, nanatiling nakatapak sa lupa ang mga paa ng head designer at ngayon tanyag na fashion icon na si Trisha Wright. Isang hapon, sa hardin ng bagong mansyon ng mga Wright sa isang eksklusibong subdivision, nakaupo si Trisha sa ilalim ng puno ng mangga. Hawak niya ang kanyang sketchpad, ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga mararangyang gown para sa runway ang kanyang iginuguhit. Ang mga linya sa papel ay pinubuo ng maliliit na damit, mga tsinelas at mga disenyo para sa isang sanggol. Masyado ka namang nagpapakapagod, asawa ko. Isang baritonong boses na narinig niya mula sa likod. Naramdaman ni Trisha ang 2 malalakas na braso na yumakap sa kanyang baywang. Kasunod ng marahang halik ni Ethan sa kanyang leeg. Amoy kape at wood sage pa rin ito. Ang amoy na nagbigay sa kanya ng lakas noong gabing dugmok siya sa ulan. Hindi naman. Nakangiting sagot ni Trisha sabay sandas ng kanyang ulo sa matipunong dibdib ng asawa. Masaya lang ako. Sino ang mag-aakala na ang mga disenyong ito ang gagawin ko ngayon? Ipinatong ni Ethan ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng tiyan ni Trisha na ngayon ay bahagya na mapapansin ng umbok. 2 buwan na siyang nagdadalang tao. Nang malaman ni Ethan ang balitang noong nakaraang buwan, ang kilalang untouchable at malamig na CEO ay literal na naluha at tuwa at agad na nagpalib sa Wright Group ng 1 buong linggo para lang alagaan ng asawa. Lalaki man o babae, sisiguraduhin ko siya ang magiging kaprotektado at pinakamahal na bata sa buong mundo, pulong ni Ethan. Habang may mababaw at tapat ng hindi sa kanyang mga labi, nilingon siya ni Trisha at hinawakan ang mukha ng kanyang asawa. Salamat, Ethan. Salamat dahil ng mga panahong durog na durog ako at walang pinangahawakan. Tinanong mo ako kung gusto kong maging asawa mo. Hinalikan ni Ethan na noon ni Trisha bago lumipat sa kanyang mga labi para sa isang maikling ngunit matamis na halik. Hindi mo ko kailangan pasalamatan, Trisha. Noong gabing sumakay ka sa sasakyan ko, akala mo ikaw ang iniligtas ko. Pero ang totoo, ikaw ang nagligtas sa akin mula sa isang buhay na walang kulay at puro negosyo lang. Tumanaw ang mag-asawa sa malawak na bakuran habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Nag-iiwan ng kulay kahel at kintong liwanag sa kalangitan. Ang buhay ni Trisha ay nagsimula sa isang magulo at masakit na kabanata. Ngunit sa piling ng lalaking nakalaan talaga para sa kanya, natagpuan niya ang isang walang katapusang obra maestra ng pag-ibig.